Welcome to News 5 Everywhere. Higit 26,000 pamilya ng mga mangingisda sa Sangley Point sa Cavite ang nanawagan kay Pinoy na ipawalang bisa ang Executive Order No. 629 na nilagdaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Layunin kasi nito na gawing modernong paliparan at seaport ang lugar. Kapag natuloy umano ang proyektong ito ng Philippine Reclamation Authority, higit 100,000 katao ang mawawala ng tirahan at hanap buhay. Abutan ho kami ng malakas na ulan, hangin, malalaking alon. Sa ngayon, standby muna kami. Kung mayroon mang tinuturing na mga kalaban, ang mga mangingisdang tulad ni Tatay Dong at Tatay Antonio, ito ay ang mga hampas ng alon at masungit na panahon. Pero may ibang banta pala sa kanilang lugar na makakaapekto sa kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Medyo siyempre kabado kami. Kung nga tatambakan niya yung aming kalagayan, kung paano kami makakaraan. Kailangan bibigyan kami ng relocation. Ayaw na namin umalis na rito. Yun na lang aming paghanapbuhayan. Kung mapapunta kami sa malayo, wala naman kaming alam na trabaho. Mahigit 4 na dekada ng mangingisda at naninirahan dito sa pampang ng Cavite City ang dalawang ito. Kaya gano'n na lang ang lungkot nila nang mabalita ang papaalisin sila rito sa oras na matuloy ang Sangley Reclamation Project. 5 mga coastal town ang masasagasaan sa oras na maipatupad ang proyekto. Kasama rito ang mga komunidad sa Bacoor, Kawit, Binakayan, Noveleta at Cavite City kung saan sila naninirahan. At dalawa lang sila sa mahigit 26,000 mga mangingisdang tubong Cavite na direktang maapektuhan at papaalisin ng gobyerno sa oras na matuloy ang reclamation. Layunin kasi ng proyektong ito na gawing international airport at seaport ang Sangley Point sa Cavite na isang dating base militar. Pero para kay Kabady, Vice-Presidente ng Alyansang Pamalakaya o Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas, direktang tatamaan ng proyektong ito ang mga maliliit na mangingisda. Sa investors, siyempre yayaman sila Pero ang direkta na apektado doon sa pinalayas mo, sa kanilang paninirahan at kabuhayan, para mo silang binaon sa hukay. Dahil ang proyekto na ito ay napakalayo sa bituka namin. Sinubukan po namin kunan ng pahayag ang mga taga-ARRC tungkol sa proyekto nito. Pero sabi nga nila, busy o hectic ang kanilang mga tagapagsalita para bigyan kami ng impormasyon tungkol sa proyekto na ito. Mabuti na lamang at meron silang website kung saan naroon naman lahat ng detalye tungkol sa International Airport and Seaport Project sa Sangley Point nga po. Sa video na aming nakuha sa website ng ARRC, sinabi ni Manuel Berinia Jr. ng PRA o Philippine Reclamation Authority, malaki ang may tutulong ng proyekto upang maisaayos ang sistema ng paliparan sa bansa. Na magiging daan naman para marami ang makapunta ditong mamumuhunan at mga turista. Ginagamit nila yung reclamation para pandagdag ng mga lupa na kakailanganin nila for infrastructure, mga airports, mga seaports. Ganito rin naman daw ang ginawa ng mga mauunlad na bansa, gaya ng Singapore, Dubai at China kasama ng teritoryo nitong Hong Kong. Minsan pag masyadong marami ng tao, masyadong congested na yung lugar, kung hindi mo naman mapapakaunti yung tao, ang magagawa mo, palakihin mo na lang yung lupa. Pangako rin ng proyektong ito ang pagbibigay ng nasa mahigit 100,000 trabaho. Bukod pa rito, lalaki rin ang kita ng bansa dahil sa mga buwis na ibabayad ng mga investor. Pero hinaing ng grupo ng mga maliliit na mangingisda na maapektuhan, hindi daw sila kasama sa planong ito, lalo't hindi man lang daw sila kinonsulta ng gobyerno. Hindi kami kasama doon sa mga public konsultasyon na sana man lang. Dahil kami nandyan, kami ang nakatira dyan, kasama kami kung paano i-develop at ano ba ang proyekto na ito, para ba ito sa amin o para lang sa kanila. Ganito rin ang naramdaman ng 68 anyos na mangingisdang si Tatay Dong. Hindi rin sa kanya malinaw kung ano ang kahinatan nilang mga mangingisda kung sakaling matuloy ang reclamation. Higit 68 na ako, overage na, maaaring hindi na ako matanggap dyan. Kasi siyempre ang kinukuha dyan, mga bata pang edad. Kami ang linalatigo doon sa mga proyekto na ito
na di naman kami nagkikinabang pero kami yung hinahambalos ng proyektong ito. Panahon pa ni Marcos mula nang simula ng mga reclamation projects at ayon sa kalkulasyon ni Kabady, nasa 16,000 reclamation projects na raw ang naisakatuparan sa buong Pilipinas. At ngayon, may nakapila pang mahigit 100 reclamation projects gaya nga ng Sangli Reclamation. Pananaw niya, wala ni isa rito ang nakapagpabuti sa buhay ng mga displaced families. Ang masakla pa, makakasira rin daw ito sa yamang dagat. Para kay Nanay Mirna, taga Bacoor, Cavite, isa sa mga lugar na tatamaan ng reclamation project, hindi raw malayong maulit muli ang dinanas sila nung inaitayo ang isa sa mga reclamation project noong 2011, ang Cavitex. Oo, nandyan sa tinambakan ng Cavitex na yan, sa ilalim. Nandyan po yung halaan, wala na rito. Dahil doon sa katatambak nila wala na. Ngayon, kung gagawin mo pa itong international seaport, lahat ng mga malalaking barko dyan na dadaong sa lugar na yan, dyan maghuhugas at magtatapon ng kanilang mga krudo. At siyempre, yung ating kabuhayan dyan at yung mga isda natin dyan, sigurado, aalis yan. Sabi nga, hindi maiiwasan ang kahit na anong bansa na nagnanais na umunlad ang makasagasa ng mga komunidad na tatamaan ng development projects nila. Importante ang pagtatayo ng mga airport at seaport dahil mga ito ang tumatayong pinto ng isang bansa. Pasukan ng negosyo at mga turistang magpapasok ng pera sa Pilipinas. Naiintindihan naman ito ng mga maapektong pamilya sa Cavite. Ngunit ang mga taong nagluklok sa mga politiko sa pwesto, umaasa pa rin ng mas maayos na pagtrato mula sa mga general nilang leader. Nung sila humingi ng tulong sa katulad naming Maralita, hindi sila nagdalawang salita. Kaya yung kaunlaran niyang gagawin ng proyekto. Ngunit sa katulad po namin maliliit, parang masakit sa kalooban namin itong mangyayaring ito. Paalala ito sa mga politiko na nagbabalak ng napaka-ambisyosong proyekto. Huwag babaliwalain ang mga hinaing ng mga maliliit na tao dahil itong mga nasagasahang ito ang magpaparamdam ng kailang puwersa pagdating ng eleksyon. Ako po si Joey Francisco, nag-uulat para sa Reaksyon. FYI mga kapatid, for your information. Isa ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming kaso ng aksidente sa dagat. Mula 1980 hanggang sa kasalukuyang taon, 50 maritime incidents ang naiulat sa bansa. Ibig sabihin, hindi lang isang barko ang lumulubog sa mga karagatan natin kada taon. Noong nakaraang linggo lang ay lumubog ang MV Lady of Mount Carmel malapit sa Masbate. Mahigit 6 na po ang nakaligtas sa 70 nitong pasahero. Noong sumunod na araw naman, pinasok ng tubig dagat ang makina ng isang barko ng linyang To Go na naging dahilan para ma-stranded ang halos 400 nitong crew at pasahero. Noong nakaraang taon, lumubog ang MV Josil 2 sa Palawan kung saan 5 ang kumpirmadong nasawi. Noong 2008, mahigit 800 ang namatay sa paglubog ng MV Princess of the Stars malapit sa Romblon sa kasagsagan ng bagyong Frank. Taong 2004, nasunog ang MV Super Ferry 14 malapit sa isla ng Corregidor. 74 ang nasawi dito. Noong namang 2003, nagbangga ng MV Super Ferry 12 at ang MV San Nicolas malapit sa Limbones Island kung saan 43 ang nasawi. 39 naman ang namatay nang masunog ang MV Maria Carmela sa Quezon noong 2002 at 130 naman nang lumubog ang ML Anahada sa bandang Sulu noong taong 2000. Noong 1998, tinangay ng MV Princess of the Orient ang mahigit 70 buhay nang lumubog ito sa karagatan ng Batangas. At ang pinakamalalang aksidente sa dagat sa kasaysayan ng daigdig ay ang pagbabanggaan ng oil carrier na MT Vector at ng MV Doña Paz sa karagatan ng Mindoro noong Disyembre 1987 kung saan sinasabing mahigit 4,000 ang nasawi. Lahat-lahat halos 6,000 buhay na ang tinangay ng mga aksidente sa dagat at mahigit 600 katao naman ang hindi na natagpuan.
Kakulangan sa pag-iingat at mabababang panuntunan sa kaligtasan ang tinuturong dahilan ng mga trahedyang ito at naway matuto na ang ating mga mandaragat sa paulit-ulit na trahedya sa dagat. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinyon mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.